Bye-bye na aking kinakasama. Bye! Narito. Naku, sawang-sawa na daw talaga siya sa buhay dahil puro inom at tambay lang ang kinakasama. Kaya gusto na daw niya talagang kumawala. Jen, humarap ka na. Okay, Jen. Ay di kung gusto mong kumawala, ba't di ka pa kumawala? Anong problema? Kasi po, ma'am, ano ko po siyang nirereklamo ko siya. Ayaw niya magtrabaho po, ma'am, eh. May anak kayo? Meron po. Ilan? 3. Yun ang problema, may anak. Kaya hindi siya makawala. Kasi kung batugan, dapat iniiwan. Di ba? Ang batugan, iniiwan. Pero hindi mo maiwanan dahil sa mga anak mo. Ilan taon na yung mga anak ninyo? Ano po, ma'am, 3, tas 9, tas 11. So, paano nakakapag-aral ang mga yan? Ano naman po, ma'am, nakaka-extra po ako, ma'am. Naglalaba. Bilang labada. Nagtitinda-tinda po, ma'am. Labada, yung asawa mo walang trabaho. Opo, ma'am, ngayon wala po siyang trabaho. Pero humingi kayo ng tulong sa barangay. Wala po, ma'am. Bakit? Bakit naman ito pa ang napili mo kasing makasama? Nung kayo ba'y nagkakilala, wala ka pang naaninag na bakas na baka ganyan talaga yan? Hindi, ma'am, okay naman po, ma'am, nung ma'am, neto lang po siya, ma'am, eh. May trabaho naman po siya, kaya lang ngayon, nahinto po yung niya, nawalan po siyang trabaho kasi nga, Anong trabaho niya dati? driver po, ma'am. Nang? Sa yung naghahatid ng mga pasyente, ganun. Parang sa ambulansya? Opo. Parang ganun. Bakit nawalan ng trabaho? Baka kakainom. Opo, ganun nga po, ma'am. Ganun na nga yun. Kaya siya nawalan ng trabaho. Gaano katagal nang walang trabaho? Nito lang po, ma'am, siya nawalan ng trabaho, ma'am, eh. Tapos ayun na, nagpakalunod na sa pag-inom. Nang bababae ba? Hindi ko po alam. Wag na. Wala naman. Hindi ako nagtatanim ng kahit na ano sa utak mo. Kung wala, di wala. Maganda. Hindi ka ba nanghihinayang sa 11 taong pagsasama? Na din po, kaya lang po, ganyan po lagi ginagawa na niya, eh. At kapag lasing, anong ginagawa? Wala, tutulog na lang po siya, wala na. Di ka niya nilalambing? Tama na. Tapos na yung anak. Ano ba? Tapos na yung anak. Alam mo ang importante, umiinom, at least hindi nananakit. Nanakit. Hindi naman siya Hindi naman po. nananakit. Ayun. Pinalayas mo na daw ito eh. Opo. So pinalayas na, Bumabalik. bumabalik. Opo. Sana all binabalikan. Isa siyang puting. Okay. Siya naman ang inirereklamo ng kinakasama. Pero para sa kanya, may dahilan daw kung bakit siya nalulong sa bisyo. Eto na si Yel. Yel, humarap ka na. Morning po. Hello, Yel. Good morning po, ma'am. Mukha namang ikaw yung tipong may trabaho ang itsura mo. Anong nangyari? Ma'am, Bakit? kaya naman po ako nawalan ng trabaho dahil sa kagagawa niya po. Dahil po kasi, ma'am, meron po siyang jowang tomboy. Teka muna! Sandali lang! Sandali lang! Sandali lang! Sandali lang! Nasashock ako! Hindi ko to alam! Hindi ko alam ito! So, Yel, Po. totoo bang batugan ka at ayaw mong humanap ng trabaho? Ma'am, kaya na naman po ako naging batukan dahil nga po sabi ko, nagkaroon po siya sa hinala ko na may kabit siyang tomboy. Mahirap po magtrabaho ng yung isip po, nasa asawa na alam niya po na may kinakasama po sa atang tomboy. Okay. Ang mahirap pong magmaneho pong gano'n o magtrabaho na malalim ang iniisip, baka po mamaya sa pagdadrive ko, maka-aksidente ako. Okay. Kasal ba kayo? Hindi po. Hindi, pero may 3 anak. Opo. So bakit pa kayo nagsasama? Halimbawa, may hinala ka na sa kanya, right? May hinala ka na sa Opo. kanya, ikaw naman naiinis ka na sa kanya. Bakit nga ba ayaw mo siyang hiwalayan? Hindi, kasi nga po, dahil nga po sa anak ko. Dahil sa mga Opo. anak. Ayun. So, yung mga anak mo, alam mo, depende yan eh. Dito napapasok yung fitness, di ba? Yung fitness of a parent. Sino sa kanila ang mas fit to be a parent? Ano naman ang... Ikaw, may pruweba ka na ayaw niya humanap ng trabaho kasi parati siya nasa bahay Niyayaya po siya lagi ng kaibigan niya. para uminom. Maglalakwat siya, may inom sila, uuwi, lasing. Okay. Pero dati naman may trabaho siya. Meron po, ma'am. Nung may trabaho siya, maayos naman kayo. Okay naman po, ma'am. Ikaw naman, ano ang pruweba mo na meron siyang jowa na tomboy? Hindi naman totoo yun, Ma'am, ma'am. ganito po kasi nangyari, ma'am. Nung galing po ako ng trabaho,
Umuwi po ako sa bahay, tinanong ko po yung panganay kong anak, "Nak, asa ng mama mo?" "Wala po, kasama po ng Paleng tomboy." Lagi pong ganon, ma'am. Daw umuwi ako. Siyempre nga po, bilang lalaki, ma'am, kung ano po yung maiisip ko, siyempre, inisip ko baka mamaya may relasyon na silang dalawa o may ginagawa silang hindi maganda. Bilang lalaki po, ma'am, masakit po sa akin yun. Pero ang tanong dyan ay kung mahal mo pa siya. Yun ang tanong. Mahal mo pa ba si Jen? At Jen, mahal mo pa ba si Yel? Parang hindi pa sila handa na sagutin tanong ko kasi pareho silang nanahimik. Kasi ma'am, ang hirap nga po nung ganon dahil nga, baka mamaya nga po may karelasyon na tomboy, ma'am eh. Ang napakahirap naman po sa akin nun. Oh. Eh, dinideny naman niya. Hindi po totoo yun, ma'am. Eh, sino ba yung tomboy na yun? Tumutulong, ma'am, sa akin lang yun. Kaibigan ko lang po yun. Kaibigan mo lang. Kaibigan lang pala. Kapatulong yung biometrics sa kaibigan niya. Tinutulungan niya lang po ako, ma'am. Ha? Tinutulungan niya lang din Friend po. zone lang kayo, friend zone. Ngayon, ang tanong ko ngayon dito kay Yel ay, kung ikaw halimbawa ay marekomenda namin, di ba meron tayong mga kaibigan sa ospital ng Maynila o sa kung saang ospital ang malapit sa bahay ninyo. Ambulance driver siya eh. So, sabi ko, ang hirap magrekomenda kung hindi ka magpapakatino. So, ang tanong ko, bakit ka ba natanggal sa trabaho mo dati? Napag-initan daw, bakit? Ayun nga po kasi ma'am, lagi daw po akong pag pumapasok, tulala po ako. Tapos wala raw po ako sa wisyo magtrabaho. Oh. Ayun nga po kasi nga po, hindi ko mapaliwalag sa mga katrabaho ko na yung isip ko, nakasasawa ko na may kinakasama pong tomboy. Oh. So ngayon, eto na, sinasabi, Oo, kasi isipin mo, hindi yung iba iniisip mo. pwede mo bang iwasan yung tomboy na yon? Wala naman po mang problema. Kaya lang nang tumutulong lang din naman, nagmamagandang loob lang eh. Hindi, kung magkakatrabaho na siya, di hindi mo na kailangan ng tulong. Okay naman po, ma'am. Di ba? Kasi, alimbawa, yung asawa ko, pinag-iinitan talaga to kahit wala naman talaga nangyayari at kaya ko namang iwasan ito, iiwasan ko na lang yon. Iwasan na lang po, ma'am. Di ba? Kita mo? So, ibig sabihin, wala talaga nangyayari kung kaya niyang iwasan. Ang problema nga po, makadaw uwi ka ng gabi, wala po nga po siya eh. Lagi po kasama yung tomboy. Wala na nga, iiwasan na nga daw niya. Pero Parang kailangan... laging kasama pumapasok din yun. Tamang isip ka lang talaga. Oh. Nagtataka nga daw si Yel, paano daw nakakabili ng kung ano-anong mga bagay si Jen. Nakakabili, wala nga akong nabibili sa sarili Oh. ko. Bigay ng tomboy. Wala po. Ha? May ganun Wala ba? po, ma'am. Wala. Ma'am, hindi nga po ako nagbibigay sa kanya ng pera eh. Hindi nga po ako talaga sinasadya kung hindi magbigay ng pera. Kaya tataka po ako sa saan siya kumukuha ng panggasto. Dami mo naman katwiran. Hindi ka Ano pala yung mga nagbibigay ng pinamimili? pera eh. Mga gamit sa bahay. Kamukha ng mga, halimbawa, pagkain, panggasto ng mga bata. Kinakain mo mga rin. ganito. Talaga sinadya akong hindi magbigay ng pera. Oo. Ngayon, ayaw na Wala ka naman magtrabaho. kasing binibigay. Nakikita niya yung sitwasyon ko, kaibigan niya. Tulungan niya lang ako. Ang kaibigan ni Jen na pinagseselosa ni Yel. Ito yung sinasabi ni Yel na tomboy na karelasyon daw ni Jen. Totoo ba yun? O eto na, Paleng. Paleng, humarap ka na. Ayan. Anong full name mo? Jonalyn po. Jonalyn. Opo. Okay. So, Paleng, totoo ba na may relasyon kayo ni Jen? Wala po kaming relasyon ni Jen. Nakawa lang po ako sa mga anak nila. Dahil batugan po yung asawa niya. Ayun! Pero wala namang pagnanasa. Wala po. May girlfriend po ako nasa abroad eh. Yun nga, ma'am eh. Ayun. Meron nga isang girlfriend sa ibang bansa. Kaya nga po, siyempre, nasa ibang bansa, kailangan niya rin siguro. Naghahanap ka lang ng dahilan. Ayaw mo lang maghanap buhay. Naku, Batukan ito ka. palang si Yel ay seloso. Alam mo yung selosong toxic? Yung seloso na hindi na sila makapag-isip ng tama, makapagtrabaho sa araw-araw, nagiging self-destructive. Yung pati sarili mo, nasisira mo na. Sa sobrang pag-iisip ng bagay na hindi mo pa napapatunayan. Tumutulong lang yung tao. Oh, pero Masakit na nga yung tao. Oh. Pinaghihinalaan mo pa. O biro mo dahil Alam mo sa... ka, tomboy ka, hindi. Oh. Baka binulpin na kita eh. Hindi, kasi biro mo dahil kay Paleng, may pambaon ng anak mo, may pambayad kayo ng renta. Doon ka rin nakatira.
O, Yun. paano ka naman magagalit dyan? Eh, hindi nga po ma'am, natatapakan yung pagkalalaki ko sa kanya eh. Das! Manuga ka Ihinala ka kasi. lang. Ayun. Gumagawa ka lang ng alibay. Dati naman po may trabaho eh. Pumatok lang po sa buhay namin yung Tinamad ka paligid nang eh. magtrabaho. Kaya naman po nagkaganito eh. Oh, pero hindi mo pwedeng gawing dahilan yun. Tama. Hindi talaga Sa pwede. asawa mo, nagpapalaba ako sa asawa mo. Oh, nagkaroon na rin ako ng boyfriend, nawila lang niya ako, tumigil ba ako ng pagbabalita sa TV? Kung ano-ano kasi iniisip. Bakit? Bakit kailangan kang masira ng isang tao na Tama. pinagsasalosan mo lang? Tumutulong Na lang pati naman ang yung mga anak mo apektado. Di ba? Parang kabaliwan, ano? O, so anyway, wala ka pang katibayan. O sabihin mo nang iiwasan na niya si Paleng at ikaw kumuha ng trabaho, tatahimik ka na. Oo naman po. Tatahimik ka na. Opo. Magpapakatotoo ka na. Oo naman po. Totoong lalaki, ha? Oo naman po. Magpapakatino. Naku, ewan ko ba? O, eto na. Eto naman ang kakampi ni Yel. Para makumpletong harapan, siya naman ang taong matagal ng barkada kay Yel na handang dumepensa laban kay Jen. Ito daw yung parating kainuman. Parating kainuman ni Yel. Bigote, humarap ka na! Kainuman niya. Gote nga. Super Mario. Si Mr. Suave. Nasa ulap ba ang iyong mga mata? Bigote, anong masasabi mo sa mga akusasyon laban kay Yel? Di po, ma'am, sa totoo lang, dapat po to si Tibo o si Paleng, dapat tinitingnan niya yung sitwasyon ng mag-asawa. Okay. Dapat inaalam niya para hindi humahaba yung ang problema Tama po rin nila. yun. Tama rin yun. Ngayon po, yung sinasabi niya pong kung saan kami nagpupunta po ni Ariel, ang totoo po nun, siyempre bilang kaibigan po, sinasama ko siya dahil itong mga nagdadaang araw, nakikita ko po siya malungkot, parang ano siya. Siyempre ako bilang kaibigan, pinangangaralan ko siya. Tapos yung pag inom po, hindi po totoong talagang umiinom po kami. Ang inom po namin, hanggang 2 bote lang po. Ginebra. At siya po, naisasama ko po siya sa part-time ko na trabaho po, helper ko po siya. Oh. Welder po kasi ako. Welder ka, Opo. construction. Opo. Pero ano rin yan, ano? Lulubog lilitaw din yan, yung construction, ano? Depende rin po sa ano, sa Depende rin kumpanya. sa yun. Oo, sa kumpanya. Opo. Correct. Hey, Dr. Love, ano ang payo na maibibigay mo kay Yel na para bang takot na siya sa sarili niyang multo at nag-iisip na siya ng kung ano-ano, tapos yung pala, wala na rin siyang pag-ibig kay Jen. Ano ang dapat niyang gawin? Naku, yung una, yung pagtitiwala mo sa sarili mo, no? Pag nag-isip ka ng hindi maganda doon sa karelasyon mo, guguho talaga, Yel, ano? Isang bagay ito na, ito yung madalas kong binabanggit sa mga episodes natin. Mahalaga sa elemento ng pagsasama, yung pagtitiwala sa karelasyon mo at respeto. Pag yung dalawang yun ay isa man dyan sa dalawang yan ay nawala, hindi magiging tagumpay ang pagsasama. No? At kung sakali man na maghiwalay sila, Yel, kung maging desisyon ninyo, since sinabi mo na wala ka ng pagtingin sa kanya, kung maghiwalay man kayo, that does not solve the problem. Parang ano yan, yung nag-divorce, no? Papaghiwalayin kayo, pero ang problema nandun pa rin. Ang problema, yung sa sarili mo, Yel, na maibalik yung responsibilidad mo as the head of the family, as a provider to your children. No? Pag hindi mo na-address yun, wala rin yun din ang magiging problema mo sa susunod na karelasyon mo. No? Ayun. Thank you, Dr. Love.